Actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Siguro, hindi nila alam siguro, tama ba, mali ba, tama ba. Pero, okay lang din. I-suspend nila ako, okay lang. Libre yun na bakasyon. Yung mga anak ko, mapasal ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng leave. Pero, rumors lang din naman yun. Sinuspende nila si Governor Hubay pagkatapos ng hakbang ng Maisog. Kasi, sa kanila, hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama or may punto ka. Kailangan sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to? Kumusta kayo mga Kapampangan? Galing ako doon sa bago ako magsimula, gusto ko pasalamatan yung lahat na nandito at yung tumulong na mangyari itong rally natin, yung hakbang ng Maisog. Pinatunayan nyo talaga na ang mga Kapampangan hindi takot at maisog. Ayan. So, ito na nga yung sinabi ko galing pa doon sa simula pa lang nung paglabas ko sa Leaders Forum ng Hakbang ng Maisog. Lahat ito, tayong lahat ngayon ay kagagawan lamang ng isang tao. And who is responsible kung bakit tayo nandito ngayon, nagsasama-sama at gusto mag-express ng mga sentiments natin. Sinabi ko yan, simula pa lang, wala sanang ganito kung maayos lang yung presidente natin. Pero, nagulat ako ngayon kasi walang mga dump truck, mga dump truck. Hindi nila kinaya yung mga Kapampangan. Putang ina, tunay na maisog ng Kapampangan. Pumunta kaming Dumaguete. Bigla na may mga dump truck. Simple lang naman yung hinihingi namin. Hindi naman siguro lahat ng tao o may tao sa mundong ito na tama lahat ng ang ginagawa. Yung gusto lang natin is the right to express ourselves. At yun na lang yung hinihingi natin, ayaw pa. Baka ang sunod niyan, hindi na tayo pwedeng huminga. Ano bang problema talaga ng... It's a very confusing administration, actually, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan yung mga kilos o mga ginagawa. Parang ako mayor ako ng Davao. Ako si Sebastian Duterte, yung mga hindi ako kilala ha. Ako yung mayor ng Davao. Ngayon, wala pa akong sinasabi.
Sandali lang, pagsalitain nyo naman ako. Yung ano, yung... Kaya ganito ha. Ako, local executive ako. Siyempre, alam ko yung concerns ng mga barangay namin, yung mga communities. Ang problema, dahil siguro, kasi nagsasalita nga ako, not really against, but I'm just pointing out, tinuturo ko lang naman yung ano yung mga kailangan ayusin. Kung tingin nyo against ako, di wala akong pakialam. If you take it, negatively, wala akong pakialam. Pero hindi pwede na hindi tayo magsalita. Yung hindi ito rule of a single person. It's demokrasya tayo eh. It is the rule of the majority. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mo mangyari o gawin mo, yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mong pakinggan yung boses o ano yung mga sentimento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? Ang style nito, ewan ko lang, ha? Pero, teorya ko lang. Palagay ko, siguro, ang iniisip nila, kasi matagal to nag-upo, yung pamilya nila eh. 20 years, more or less 20 years yan, yung tatay niya, nagkaroon tayo ng authoritarian regime. Siguro, may gusto talaga to na maibalik yon. Kasi sa ginagawa niya ngayon, hawak nila lahat. Ito mainstream media, wala na yan. Wala na yan. Lahat ng formula na ginagawa nila before, they are attempting to do it now. Noon, siguro, 1970s, magagawa mo yan. Walang social media, and mga tao, medyo, hindi, mahirap yung connectivity. O ngayon, sinusubukan na naman nila ulit. Ang gusto niyan, monarkiya. Yung nagsimula talaga yan, yung hakbang ng maisog, pagkatapos nung people's initiative nila. Gusto nila ng charter change so that they can perpetuate their position hanggang sa kung kailan nila, hanggang sa mamatay na lang tayong lahat. Ayaw nang bumaba. Hindi, kaya nga, naiisip ko, talaga bang walang hiya? Na sobrang walang hiya talaga? O tanga? Kung gusto nila na sila-sila lang, sabihin na natin, marami naman paraan yan. Kung gusto nilang ayaw bumaba o gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na maging presidente, kanilang manok. O di, magtrabaho ka. Bakit mo utuin yung mga tao, papipirmahin mo, tapos magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa? Utang ina ninyo. That is also one reason kung bakit alam niyo nandito talaga ako. Because I do not agree yung traditional politics talaga. I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Andyan din yung picture ko. But it's time for us to move on.
Hindi ibig sabihin, may bigas dyan, nandyan yung mukha mo sa kanya yan. Pera ng tao yan. Putang ina. Alam nyo, pag lagi tayong nandito sa cycle na yan, yung mga practices talaga ng Philippine politics, pa-picture-picture, kada may magbigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot, ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yon, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganon. Kailangan, we have to go beyond that. Pero palagay ko ngayon, parang nahiya, nawala na yung mukha ni... Nahiya rin. Meron din palang hiya. Kasi yung picture, napakalaki before, ngayon maliit na lang. Oh, ha? Utang ina. Hindi. Excuse me for my bibig ko. Ano lang yung expression lang yan. It's a frustration actually. That's why. Dapat ito lang talaga. Balik ako sa People's Initiative. Utuin mo yung mga tao. Kasi yung takbo pa ng... may Senate hearing man yun. Senator Amy Marcos was there. Nakita talaga, may findings talaga na nangyari yon, na niloloko nila yung mga tao. Sa dami mong problema and you know the opportunity that you have being a head of state, a president, or you know, like a couple of people who are in the highest places in government, positions in government, ang dami mong pwedeng ayusin, but your unang-una mong priority is magpatagal lang ng wala pa ka magpakita ka naman ng kahit may ginawa ka lang. Wala talaga. Tingin nila, yung buhay ng Pilipino, ganun lang kadali. Na parang monarkiya talaga. Gusto ko, today, I will become the king, and this lady will become the queen, and all of, you know, nasa lahat ng baba namin, kontrolado namin. Sira ulo, putang ina. Tingin nyo ba normal yan? Kaya nga, either makapal talaga yung mukha mo na ayaw mo dumaan ng election, or tanga ka. Hindi ako nagsabi nun. Tapos ngayon, siyempre pumalag yun kami. May mga ibang probinsya din. Yung si Governor Hubahib ng Davao del Norte. So, nagparali sa doon. Anong ginawa ng mga gago? Sinuspende. Actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Siguro, hindi nila alam siguro tama ba, mali ba, tama ba. Pero, okay lang din. I-suspend nila ako, okay lang. Libre yun na bakasyon.
Yung mga anak ko, mapasal ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng leave. Pero, rumors lang din naman yun. Sinuspende nila si Governor Hubay pagkatapos ng hakbang ng Maisog. Kasi, sa kanila, hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama or may punto ka. Kailangan sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to?